Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, pinag-iigting nito ang tensyon sa rehiyon at pinalalala ang banta ng misjudgment at miscalculation. Lagi naman silang ganyan mga utol. Kung napapansin nyo, pag nagkomento itong Foreign Ministry o yung China mismo, yung Chinese government, palagi nila sinasabi, hugas kamay sila. Pinalalala ng galaw ng Pilipinas at ng galaw ng US yung sitwasyon na nangyayari sa West Philippine Sea o sa buong South China Sea. Na to the point, ang pinapalabas nila tayo yung mali at ang United States. Pero hindi nila makita na sila yung mali, na sila yung nandun sa mga teritoryo natin kung bakit tayo kumikilos dahil sa mga maling kinikilos nila. Pero ang pinalalabas nila, pag sila nagsalita, tayo pa yung mali. Tayo po yung nagtatanggol ng ating teritoryo. Sila po yung nagbabalak manakop o nasakop na nga nila yung ibang bahagi ng ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin pa nila, tayo pa yung gumagawa ng mga kilos na mali. Mga lintik talaga itong mga to. Stop stalking military confrontation, stop undermining peace and stability in the region. Stability in the region na sila naman yung sumisira ng estabilidad. Okay? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Matatandaan mga utol, sa isang bahagi ng AFP Modernization Program ng Pilipinas, umorder ang Pilipinas ng mga missile system sa India, which is yung BrahMos na supposedly dapat darating nung December pa. Pero ayun, na-delay ng konti, pero ngayon ay dumating na mga utol. At meron pang isang missile system na mamaya pag-uusapan natin. Pero dito muna tayo kay Sir Romiel TV. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Grabe, mga bagong missile systems ng Pilipinas gagamitin na sa wakas. Game na. Paki-subscribe ha. Matitindihan mga utol. Kamakailan lang ay dumating na sa bansa ang mga bagong BrahMos anti-ship missile system na nabili ng Pilipinas mula sa bansang India sa halagang nasa 18.9 billion pesos, at ito na ang pinakamalakas na sandata sa buong arsenal ng hukbong sandatahan. Tama. Napakalaking upgrade nito para sa Pilipinas dahil maliban sa napakalakas na firepower ng naturang missile system, ay may range ito ng nasa 290 kilometers na kayang abutin ang malaking parte ng West Philippine Sea. Ngunit hindi lang din ang BrahMos missile ng Philippine Marine Corps ang tanging anti-ship missile na magkakaroon ng spotlight ngayong buwan, dahil pati na rin ang missile ng Philippine Navy hindi magpapahuli sa usapan. Ano kaya ito? Nakatakdang gagamitin ngayong balikatan exercise na pinangunahan ng Estados Unidos at Pilipinas ang mga SSM-700K Sea Star anti-ship missile na nakakabit ngayon sa dalawang Rizal-class frigate ng Philippine Navy at gagamitin ito sa pagpapalubog ng isang target na barko. Nabili ng kung ano pa man, no? Talagang tuloy-tuloy pa rin yung pagpapalakas ng ating sandatahang lakas mga utol, which is tama naman. It's time. Kahit pa ba walang threat, pero ngayon kasi may possible threat. So alam nyo naman, China, West Philippine Sea, and Taiwan and China. So kahit ano pa man sabihin natin mga Pinoy, talagang madadamay tayo kung ano mang mangyari dyan sa Taiwan, China, and sa US and China. Okay? Pero yung usapin natin sa West Philippine Sea para maipagtanggol natin ang ating mga teritoryo, kailangan talaga nating magpalakas ng sarili nating sandatahang lakas. And ang kagandahan rin lang, napakatitibay ng ating mga kaalyado. So eto na nga, yung mga bago nating kagamitan. Mamaya may titingnan pa tayong isang report tungkol dito sa missile system na galing di umano sa United States of America na siyang gagamitin dito sa atin sa Pilipinas. Ang bansa ito sa ilalim ng Horizon 1 ng AFP Modernization Program sa halagang halos nasa 1.2 billion pesos at wala tayong impormasyon kung ilang ganitong klaseng anti-ship missile mayroon ang Navy. Ngunit inaasahang hindi karamihan ng ganitong missile sa kanilang arsenal dahil bawat isa nito ay nagkakahalaga ng nasa 100 million pesos. Bawat Rizal-class frigate ay mayroong nasa 4 na Sea Star missile at ito ang pinakaunang beses na gagamitin ang mga naturang asset
matapos itong ikabit noong taong 2022 at ang sinasabing target ay isang Chinese-made vessel. Napakalakas din ng missile na ito dahil may kakayahan din itong magpalubog ng warship at may range ito na aabot sa 150 kilometers na ikalawa sa may pinakamahabang range na missile ng Pilipinas. Mahaba yung BrahMos, no? Ang medyo 290. hindi lang maganda sa missile na ito ay may bilis lamang ito na nasa halos Mach 1 o nasa 1,200 kilometers per hour at kung ikukumpara ito sa mga bagong anti-ship missile sa ngayon ay medyo mabagal na ang mga Sea-Star missile. Sa aking opinyon lamang, dapat mag-invest na ang Pilipinas sa mga mas mabilis at mas may mahabang range na mga anti-ship missile para sa mga susunod nitong bibilhing warships kung gugustuhin ng bansa na mas mapalakas pa ang ating mga pangdepensa. Tama mga utol, pero sa pagkakaalam ko, meron tayong mga bagong warship na order mula sa South Korea at sa Japan. Ewan ko lamang kung kailan darating talaga. Siyempre hindi naman yung basta-basta kasi binibuild po yan. Yung isa yata kung hindi ako nagkakamali ay Mitsubishi ang gagawa. Yung isang klase ng warship natin. At yung isa ay Hyundai ang gagawa mga utol. Okay? Dumako na tayo dito sa bagong, so outdated na pala tong mga missile system na nakabit sa ating mga frigate. Okay, pero dumako tayo dito sa exciting part. Kung ano man ito mga utol, bagong missile system. Eto na, mula to sa UNTV News. Deployment ng missile system ng US sa Pilipinas, tinuligsa ng China. O syempre, talagang aalma sila. No? Alam nila na yung possible na mangyayari na ayaw nila kasi syempre lumakas yung Pilipinas. Ganun lang naman. At saka ang habol ng China ay kumampi tayo sa kanila. Pero palagay nyo ba mas tama na kampihan natin yung China kesa Amerika? Pa-comment yung komento nyo. Tuloyin muna natin to. Nagpahayag ng pagkabahala ang China sa pagdadala ng Estados Unidos ng Mid-Range Capability Missile System o MRCS sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa Northern Luzon ang missile system para sa military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Kauna-unahang pagkakataon na nag-deploy sa bansa ng MRCS na may kakayahang maglunsad ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missiles. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, pinag-iigting nito ang tensyon sa rehiyon at pinalalala ang banta ng misjudgment at miscalculation. Lagi naman silang ganyan mga utol. Kung napapansin nyo, pag nagkomento itong foreign ministry o yung China mismo, yung Chinese government, palagi nila sinasabi, hugas kamay sila. Pinalalala ng galaw ng Pilipinas at ng galaw ng US yung sitwasyon na nangyayari sa West Philippine Sea o sa buong South China Sea. Na to the point, ang pinapalabas nila tayo yung mali at ang United States. Pero hindi nila makita na sila yung mali, na sila yung nandun sa mga teritoryo natin. Kung bakit tayo kumikilos, dahil sa mga maling kinikilos nila. Pero ang pinalalabas nila, pag sila nagsalita, tayo pa yung mali. Tayo po yung nagtatanggol ng ating teritoryo. Sila po yung nagbabalak manakop o nasakop na nga nila yung ibang bahagi ng ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin pa nila, tayo pa yung gumagawa ng mga kilos na mali. Mga lintik talaga itong mga to. Stop stalking military confrontation, stop undermining peace and stability in the region. Stability in the region na sila naman yung sumisira ng estabilidad. Okay? So, puro kalokohan lang, diba? Wag na kayong maniniwala. Yun lang masasabi ko. Kahit ako, alam naman natin yung ilan sa mga senador natin ay hindi naman naniniwala. At ating mismong presidente talagang tuloy-tuloy yung aksyon na ginagawa pero hindi to the point na makipaggera o toe-to-toe sa China. Okay? Hanggat maaari matapos sa maayos na usapan na makuha natin yung mga teritoryo natin nang hindi dumadaan sa digmaan. Tuloy muna natin to. Hinikayat din ito ang Estados Unidos na respetuhin ang security concerns ng ibang bansa at tigilan ng pagdadagdag ng banta ng military confrontation. Dagdag pa nito, dapat iniisip ng Pilipinas ang tunay na intensyon ng Amerika at hindi dapat nagpapagamit, lalo na't security interest ng bansa ang nakasalalay. Bukod mga utol, no? Sinisiraan nilang pilit, hindi lamang sa Pilipinas. Sa iba pa mga kaalyadong bansa ng US, sinisiraan ng China, yun ang kaya nila siraan yung United States of America. Pero palagay nyo ba, mas gugustuhin natin? Tayo mga Pinoy ba?
O kayo ba, gugustuhin nyo mas kumampi sa China kaysa sa United States of America? O alam natin. Kahit ako alam ko na hindi naman, alam ko rin na tuso ang mga Amerikano. Pero kaysa naman sa kanila kumampi. Dito na lang ako kumbaga sa lesser evil. Okay? Sa United States, ang United States of America ay sobrang tagal na pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Ano naman kung kontrolado nila yung mundo, yun na. Ngunit, hindi naman sila nananakop. Hindi naman nila sinasakop ang Pilipinas. Ang China, pag ito ba nag-number 1 na most powerful country in the world, anong gagawin yan? Ano sa palagay nyo? Pag yan ay nakaya niya ang United States, anong gagawin kaya niyan? Baka sakupin yan buong Asia. Lahat nga ng mga kapitbahay nila bansa ay kinain na nila, di ba? Hindi lang sila makapalag sa India kasi pinapalagan sila. So, palagay ko iba pa rin yung plano nila. So, hindi ako aampi sa kanila sa usapin ng ganyan, mga utol. Pero ito may mas mabigat na dahilan. Okay? Ito yung world dominance na pinag-uusapan. Pakikomento ang inyong opinion. Tuloy na muna natin. Sa China, kinundi na rin ng Pilipinong nagkakaisa para sa soberanya o Pinas ang US deployment ng Tomahawk missile launcher sa Northern Luzon. Ayon kay Pinas spokesperson Antonio Tino, nangangahulugan ng matinding escalation ng US military build-up sa Pilipinas ang deployment ng missile system. Sa pagpapahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito, ipinararating umano nito sa China ang intensyong bigyang daan ang paglulunsad ng Amerika ng mga pag-atake sa China mula sa ating teritoryo. Pero okay na ako dyan, mga utol, na nandito na yung mga kaalyado natin kaysa na maunahan tayo. Palagay ko, tama yung desisyon ni President Bongbong Marcos tungkol dyan. Ako'y sumasang-ayon. Okay? Pero yung, di ba? Nandyan na yung yung threat Kailangan tayin pa natin. So, pababain na natin yung mga, sa akin iba pa rin yung nandito na yung mga kaalyado natin. May sarili base na. Kasi may threat naman Okay lang sana, ako'y against sa desisyon na yan kung walang threat. Walang nangyayaring threat, bakit pumapasok ang mga Amerikano dito sa Pilipinas? Bakit sumapasok ang mga sundalo at ang mga kanilang mga weaponry? Pero dahil may threat, pabor ako dyan. Kasi magdadalawang isip yung China na tayo'y atakihin. Anong gagawin natin? Naantayin pa ba natin na maunang umatake bago tayo humingi ng saklolo? Alam naman natin na hindi natin kaya yan, China, di ba? Sa akin, yan? Magandang move yan mula sa ating gobyerno. So, kailangan ko rin ng inyong opinion. Pa-comment na lang. Tuloy na muna natin. Samantala, nilinaw naman ng Balikatan 2024 Executive Agent Colonel Mike Lohico na hindi pa puputukin ang Standard Missile 6 sa isasagawang military exercise. Rosa Licoz, UNTV News. Ayan mga utol. So ayan ang ating bagong topic ngayon. Pasensya na doon sa mga kung bakit ako nawala ng matagal na sira PC ko at naging busy po ako. Pero ngayon ay tayo nagbalik. Nadandahan muna ulit. Kasi kailangan ang dami nating dapat i-recap, no? Dami nating dapat habulin kasi naiwanan na tayo. Sobrang dami na nangyari. So pipilitin kong habulin yan at pag-usapan nating mabuti. I-discuss natin dito. Pero hanggang doon lang muna. Maraming salamat. Kailangan kong inyong komento. Pakilike na rin yung video mga utol. Anong masasabi nyo dyan? Maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat.